Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na alamin at itatakin ngayong araw na to. Ito'y galing kay Update PH. Sabi nga dito, 12 units of JAS 32 Gripen with RBS 15 anti-ship missile capability offered by Saab to the Philippines. Ba, ayaw pa rin tumigil ng ng Saab sa pag-o-offer ng Gripen, kasi actually gusto ko nga rin talaga itong Gripen kasi cost effective na, mura na, di ba? Talagang ginagamit din ng kapwa nating nasa Asia na bansa. Hindi ko lang matanda kung anong bansa ang gumagamit ng Gripen, pero di ba, isa to sa mga top na pwedeng kalinya ng F-16, di ba, na pinagpipilian din natin, di ba? Alam ko 12 units plus 2 ata to if I'm not mistaken, di ba? Pero bata rin to. Pero 12 units nga na meron siyang anti-ship missile capability. Ba't yung iba ba walang ganun? Ano ba pinagkaiba ng may RBS-15 anti-ship missile capability? So alamin na lang natin guys. Panoorin na natin. Let's go! Swedish defense company Saab has once again emphasized its offer to supply the JAS-39 Gripen fighter jet to the Philippine Air Force, PAF, under the Multi-Role Fighter Acquisition Project. In its latest social media post, Saab highlighted one of Gripen's key capabilities that is highly relevant to the Philippines' defense needs: anti-ship missions using the advanced ROBO. No, isa yan sa mga kailangan natin, may anti-ship missile. Kasi syempre, sa malamang isa yan sa mga gagamitin ng China. If ever, mga ships nila, di ba? Na pansugod dito sa atin. O yung mga gagamitin ng mga missile nila papunta sa atin, doon manggagaling. Di ba? Kaya kailangan i-intercept din natin yun at natin yun. Magdepensa at magpupensa rin tayo sa mga ship nila using this anti-ship missile na nanggagaling sa isang Air Force, di ba? Ito ba yung mission niya? TSYSTEM-15, RBS-15, a long-range anti-ship missile proven effective in various combat conditions. This anti-ship capability is a major advantage in Saab's offer to the Philippines, given the importance of maritime security, especially in the South China Sea, which remains a contested area. Equipped with the RBS-15 missile, the Gripen can provide the Philippines with a strategic edge in defending its maritime sovereignty by delivering precise air-to-ship strikes. The ability to neutralize hostile naval assets before they reach Philippine waters ensures that the country has a strong deterrent against any potential incursions. Beyond naval warfare, the RBS-15 also possesses land attack capabilities, making it one of the most versatile missiles in its class. With a range exceeding 300 kilometers, this missile can be used to strike. Ayos, di ba? 300 kilometers ang range. Pwede sa lupa, pwede rin sa ship, di ba? Stick 300 kilometers. Strategic land targets, including illegal Chinese military installations within the Philippines' Calayan Island group. Pwede. The missile's advanced guidance system ensures pinpoint accuracy, reducing collateral damage and maximizing effectiveness. This makes the Gripen, armed with the RBS-15, an ideal combination for the Philippines in addressing sovereignty threats within its territory. Additionally, the RBS-15's long-range capability allows the Philippines to project power far beyond its immediate coastline, giving the nation a critical advantage in asymmetric warfare scenarios.
The ability to launch preemptive or retaliatory... Ano yung binabagsak lang? Wala hindi siya. Ito ba talaga? Parang binabagsak lang di siya. Di siya yung parang tinitira na gano'n. Siyempre sabi 300 kilometers eh. Ang range eh. Ewan ko. Strikes against enemy installations or vessels provides the Philippines with a much-needed force multiplier in any potential conflict. Apart from its combat capabilities, the Gripen offers high operational efficiency, including lower maintenance costs compared to other jets in its class. It is designed for high sortie rates, meaning it can be rapidly deployed in response to threats, a crucial advantage in the dynamic security landscape of the Asia-Pacific region. The aircraft's ability to operate from short and austere runways also makes it a flexible asset for the Philippine Air Force, which may need to deploy... Yun nga eh, di ba? Kasi yung road natin dito, hindi naman ganun ka, lalo na yung mga saan nating landingan natin, tawag dito, roads natin eh, hindi ganun kaganda. Alam ko ang F-16 kailangan smooth. Ang ang runway niya. Yun, runway. Hindi ko pa natin kalimutan. Ito, yung Gripen, kahit na sabihin natin baku-bako, huwag naman butas-butas. Bako-bako lang, hindi pantay. Yung runway, goods na goods, di ba? Magagamit natin sa maintenance cost niya. Talagang mababa. Di ba? Kaya mamimaintain natin ng maayos. Yun nga kaya gusto ko rin talaga itong Gripen. Di ba? Nababagay din talaga sa atin to. From remote airfields in case of an emergency. Saab has positioned the Gripen as an economical yet effective choice for the Philippines, which aims to bolster its defense capabilities without overburdening its defense budget. Unlike other high-maintenance fighter jets, the Gripen boasts reduced operational costs, allowing the PAF to maximize its fleet readiness without facing excessive financial constraints. Additionally, the aircraft's cutting-edge avionics and electronic warfare systems provide an extra layer of protection against modern threats. The Philippines is currently working on strengthening its combat capabilities through various military modernization programs. The acquisition of a multi-role fighter jet is a strategic move by the government to address security challenges, including threats to its territorial waters. The Gripen, which has been adopted by multiple nations with similar geographical and operational requirements, presents a viable solution for the Philippines in enhancing its air defense. Saab has actively promoted the Gripen as a capable and battle-ready fighter that suits the evolving needs of modern warfare. It has demonstrated exceptional performance in real-world combat scenarios and has been widely recognized for its adaptability. Given the increasing threats in the Indo-Pacific region, including China's assertiveness in disputed waters, acquiring a fleet of Gripens could provide the Philippines with a credible deterrence strategy. With rising tensions in the South China Sea, Saab's offer of the Gripen with anti-ship and land attack capabilities via the RBS-15 missile could be the much-needed solution for the Philippines. The ability to deploy a multi-role fighter jet that can conduct air superiority missions... Pero dapat may air-to-air din sila. Pwede sa ship, pwede sa land, pwede sa air, di ba? Kasi yun ang kinakailangan natin eh. Yung may capability rin na air-to-air din, di ba? Alam ko may air-to-air din naman to. If I'm not mistaken. Pero yun nga, may missile din kasi siyang capability na pwede sa ship and pwede sa land. Diba? Kaya dagdag rin to. So, pwede tatlo. Diba? Kasi yun ang kinakailangan natin eh. Air-to-air missile, yun nga. Sa ship, sa surface, and then sa land. Diba? Yun ang importante na capability ng isang multi-role na aircraft na ating bibilhin. Diba? Precision strikes and reconnaissance operations will significantly enhance the PAF's overall combat readiness. Furthermore, Saab has expressed its willingness to establish long-term partnerships with the Philippines, including potential technology transfers, pilot training programs, and maintenance support to ensure that the Gripen... Yun, di ba? Pilot training, saka technology transfer.
Diba? Ano pa ba yung isa? Yung pilot training. Diba? Kung yun naman yung mga support na ibibigay, diba? Why not? Diba? Goods na goods tayo dyan. Talagang gusto makipag-partner sa atin ng Saab. Very nice yan. Remains a sustainable and reliable defense asset. If the Philippine government decides to move forward with the acquisition, it could mark a significant milestone in the country's efforts to modernize its air force and reinforce its territorial defense capabilities. Now, the decision lies with the Philippine government on whether the JAS-39 Gripen will become the backbone of its air force in the future. If approved, this acquisition could shift the balance of power in the region, ensuring that the Philippines has a formidable air defense system capable of responding to emerging security challenges. Yun, ho. Kaya naman kasi talaga yung multi-role natin. Grabe naman. Pinapasabik pa tayo. Diba? Ano, kailangan din natin ng ganyan. Diba? Yung aircraft, place kung saan lalagay. Aircraft place. Nakalimutan ko yung tawag dyan eh. Basta yung ganyan, kailangan din natin ng ganyan. Sa mga bagong bibili natin ng mga aeroplano. Diba? Pero ano ba kasi talagang bibilin ng gobyerno o ng ating Navy ng ating Air Force? Ng ating military, ano ba talaga? Kuya! Ang tagal na natin naghihintay. Pero yun nga, whatever it is, pwedeng F-16 o yung sa Korea, diba? O, tapos iba pa yung FA-50 ulit, diba? Pero sana nga yung Block 20 na yung bilhin nila, diba? Tapos additional pa nitong multi-role, diba? Ay, talagang pinapasabik lang tayo eh. Pero yun nga, abang-abangan pa rin natin yan. Kahit na siguro, kahit matagal pa, sana in the future na talaga, magkatotoo na. At masabi na natin, bumili na nga talaga tayo. At sabihin na natin na hihintayin na lang natin kung kailan deliver at update na lang tayo. So yun ang magandang i-vlog eh. Diba? Isa naman yung namimili pa tayo. Offer na nga ng offer din sila eh. Diba? Tagal din natin pumili. Ewan ko ba. Kasi hirap talaga pag wala kang budget. Constrain yung budget. Sa atin pa sa Navy, sa Air Force, sa Army, sa Marines, diba? Ang dami pa kasi natin talaga kailangan i-procure talaga eh. Para masasabi talaga natin na yun nga eh. Kaya na nating madepensa at hindi na tayo ganun kabuli-buli na bansa, di ba? Kasi yan nakasalalay din yung military power eh. Para sa security ng isang bansa, makita din ng mga mga foreign na visitors natin na kaya natin depensahan yung ating bansa, di ba? Yan tinitingnan din yung power ng isang country. Yung kung gaano kalakas yung military mo, di ba? Yun nga eh. Ay, naghihintay na naman tayo. So, pinasabik na naman tayo ng Gripen, ng Saab. Pinasabik-sabik na naman tayo. Bumalik-balik na naman tayo sa Gripen. Di ba? Ilang taon na nating yan eh. Ilang taon na nating binablog yan eh. Tumigil na tayo, tapos bumalik na tayo ulit dito. Diyan pa rin yan. Wala pa rin. Bayan. Pero nga, kaya sabi ko, abangan na lang talaga natin. Wala talaga tayong just at least, di ba? Meron pa tayong mapablog regarding dito. Yun naman ang importante sa atin. At yun nga, sana in the future nga na ipablog na natin yun nga, for procurement ng ating Philippine Air Force. O nakapili na talaga sila at nakabili na tayo at hintayin na lang natin at parating na to sa atin yung mga nabili natin. So yun mga kailangan nating abangan, di ba? Pero yun nga, at least meron pa tayong
mapablog in the future. Diba? Yun naman ang sabihin natin, kinagandahan na rin kahit paano. Diba? So yun, abang-abangan na lang natin guys regarding dito, ano ba talaga ang multi-role? Lagi ko na lang sinasabi ito, ano ba talaga multi-role ang ating ipoprocure para sa ating Philippine Air Force? So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Diba? So yan, so maraming salamat kay Update Page sa kanyang video. Lalagay ko po sa description down below full video na to, pati kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre po, huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe dito po sa akin channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. So guys, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.